Nasugatan ng ilang Pilipinong marine biologist na nagpunta sa Sandy Cays 3 and 4 malapit sa Pag-asa Island. Isang helicopter kasi ng China ang lumipad, ilang talampakan lang ang layo mula sa kanila. Magbabalita si Gio Robles. Tanaw sa malayo ang helicopter ng Chinese Navy na yan na mababa ang lipad sa Sandy Cay 3 malapit sa Pag-asa Island noong Sabado. Ang mga Pilipinong marine biologist sa sandbar halos matangay na ng malakas na hangin mula sa helicopter. Tumagal ng 10 minuto ang pangaharas sa kanila, kaya nasugatan ng ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at miyembro ng media. Pati ang researcher divers napaatras. Nangyari ito sa gitna ng maritime assessment ng BIFAR sa sandbar na nakitaan ng mga durog na corals. Kasabay yan ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas na Onaiza May 4 o UM4 nito ring Sabado. Sa maikling video na inilabas ng China, kitang nagwawagayway pa ng puting tela ang mga sakay ng UM4. Sa isa pa nilang video, isang barko lang ng China ang nakikitang nagbubuga ng tubig. Pero sa kuha ng Armed Forces of the Philippines, di lang isa kundi 2 barko ng China ang nagsanib puwersang i-water cannon ng UM4. 8 beses itong tinamaan. Tapos ay kinorner pa ng 3 barko ng China ang BRP Cabra mula sa drone video na ito. Sa malapitang kuha, halos dumikit pa ang China Coast Guard vessel. Sumasabay din sa pagkuha ng video at litrato ang mga sakay nito. Inabot ng ilang oras bago makalapit ang BRP Cabra sa Onaiza May 4. Halos magkalasog-lasog na yung malaking bahagi nitong resupply boat. Ayan, makikita po ninyo dyan sa taas niya, nasira na ng pag-water cannon ng China Coast Guard. 3 tauhan ng Philippine Navy na sakay ng UM4 ang inilipat sa BRP Cabra. Napuruhan sa kaliwang mata at nagkasugat pa sa kamay at braso ang isa sa kanila. Sakay din siya ng UM4 noong March 5, pero mas matindi raw ngayon. Nung una, kayang-kaya pa namin, pero itong huli na, wala na talagang. Malakas na masyado. Nasa bridge o control ng resupply boat daw sila ng targeting ng water cannon. Wala na kami matakbuhan doon. Doon na lang kami sa isang kwarto. Napadasal naman ang isa sa mga biktimang tinamaan sa ulo at napilayan sa paa. Hindi ko, sir. Pa ako, sir, napilayan ako. Hindi natuloy ang Onaiza May 4 sa Ayungin Shoal. Pero nagpadala ng rubber boat ang Philippine Navy para mailipat ang mga sakay nitong supply at tagumpay itong naihatid sa BRP Sierra Madre. Giit naman ng China nang hihimasok ang Pilipinas nang walang pahintulot sa kanila raw ang teritoryo. Banta pa nila kung magmamatigas pa rin ang Pilipinas, mapipilitan daw silang kumilos, kaya maghanda na lang daw tayo sa anumang kahihinatnan nito. Sagot ni Defense Secretary Gibo Teodoro, bakit kayo nananakot? Kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nambubuyo dito eh. Hamon pa ni Teodoro sa China, sa arbitral tribunal na lang magharap para magkaalaman na kung Pilipinas ba o China ang tunay na may karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Kinausap na ng DFA sa telepono ang Vice Foreign Minister ng China para iprotesta ang nangyari sa Ayungin. Pinatawag at pinagpaliwanag na rin ang kinatawan ng Chinese Embassy. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.